Ang hirap pala maghanap ng trabaho kahit na graduate ka ng engineering, kahit na marami ka pang lisensya. The reason kung bakit ako na-graduate ng college is because yung tatay ko naging OFW. Tanda-tanda ko pa nun, naakala ko, ma-graduate lang ako, okay na yung karir ko, dire-diretso na mapapauwi ko na yung tatay ko. Kaya lang, 15,000 lang yung sweldo ko. Sabi nila, pag na-graduate ka na, nag-engineer ka na, pipila na yung opportunity sa'yo, pipila din yung mga magkaagusto sa'yo, babae daw pipila na. Yun yung sinasabi nila. Pero, nung nandun ako, Kung pabalik ka dating, tatapusin mo kay engineering mo, magtitake ka ng ibang course, or magdinegosyo ka na lang talaga? hindi na ako mag-i-engineer in the first place. Siguro, kung babalik ako at pwede kong ulitin lahat, hindi ako mag-i-engineer. Didiskarte na lang ako. Hi, I'm RD Morales and I'm the CEO and co-founder of WeTrade Innovative Solution, wherein we generated over 100 million sales online in Facebook, Shopee, TikTok, and Lazada. Magkano ulit? 100 million Ngayon, so 100 million sales mo. sa isang taon. Bago ka dumating sa point na ganyan, sino ba si RD nung bata siya? Ano ba yung journey mo simula nung pinanganak ka? I'm actually engineer by profession. Pero marami nagsasabi na wow, engineer. But sa totoo, barely pumapasa because I grew up barely an average person. The reason kung bakit ako na-graduate ng college is because yung tatay ko naging OFW. Tanda-tanda ko pa nun na kailangan pumunta ng ibang bansa ng tatay ko para mapag-aral ako ng college. But, nung na-graduate na ako, nakapasa na ako ng 3 license sa PRC, naging engineer na ako, 15,000 lang yung naging sweldo ko. So, 15,000. 15,000 as an engineer na may license na 3 sa PRC. And the only goal that I have, gusto ko lang naman mapauwi yung tatay ko from abroad. Nakakala ko, ma-graduate lang ako, okay na yung karir ko, dire-diretso na mapapauwi ko na yung tatay ko. Kaya lang, 15,000 lang yung sweldo ko. So, yung expectation mo malayong malayo. Wala, parang ito nga yung pinakamalaking scam. Sabi nila, pag na-graduate ka na, nag-engineer ka na, pipila na yung opportunity sa'yo, pipila din yung mga magkaagusto sa'yo, babae daw pipila na. Yun yung sinasabi nila. Pero, nung nandun ako, ang hirap pala maghanap ng trabaho kahit na graduate ka ng engineering, kahit na marami ka pang lisensya. So, para mas mataas pa sweldo ng video editor kaysa Sa totoo lang. You know what? Yung mga kaklase ko nga ng mga engineer before, hindi sila nagtrabaho sa engineering field mismo. Pumasok sila as IT. Tapos hindi sa mga kumpanya dito, kundi sa mga ibang bansa din. Outsourcing din. ang ginawa din nila. Outsourcing pero technical. So nagsusupport sila, parang call center, pero technical yung sinasagot nila. Kung pabalik ka dati, tatapusin mo kay engineering mo, magtitake ka ng ibang course, or magdinegosyo ka na lang talaga? Actually, bago ako mag-college, hindi ko talaga alam kung anong course yung kukunin ko. Sila ni kami na mag-engineer ka? Yun yung una kong nakita. Actually, nag-upcat ako. Pero hindi kasi ako tiwala sa sarili ko na maipapasa ko yung upcat. Yun yung sa exam sa UP. So, nung nag-apply ako doon, meron kasi yung first course and second course. Tapos first campus and second campus. So, ginawa ko dahil hindi ako tiwala. Gusto ko lang makapag-UP. So, nilagay ko doon sa may pinaka-form, registration form, is Fishery and Forestry. Yung ano? Yung course, Fishery and Forestry. Yung Para pinaka- makapasok ako doon, ha? Okay. Para lang may sasabing... Para lang may sabing may course doon. Gusto ko lang makapag-UP, di ko alam kung ano talagang... Gusto mo na yung parang para sa'yo UP, parang Harvard. Kasi feeling ko pag naka-UP ako, sobrang talino ko. Parang iniisip ko before, I'm just an average guy. Never naman ako nag-top 1. Though minsan, nakakasungkit na nasa top ako. Top 5, pero 9 lang kami. Pero yun nga, gusto ko lang mag-UP para maging proud yung magulang ko. Kapag kasi sinasabi, oy, UP yan, UP graduate. At some point, hindi ko talaga siya pinursu kasi ang layo. Taga-Taguig kami, tapos Quezon City. So nung naghahanap na ako ng course na pwede, yung mga kaklase ko nag-engineering lahat. Sabi ko, para sa akin ba to? Bobo ako sa math. Yung tipong, kailangan akong diskartehan yung mga bagay-bagay para pumasa ako. So nung nag-engineering ako, pinakamalapit din dahil ayoko mag-Manila. Ang naging school ko, Asia Pacific College sa Makati. Okay. At ang course lang na meron doon, yung engineering nila, 2 lang. Computer engineering, pati electronics engineering. So dahil bida-bida ako, yung computer engineering, walang board exam. Yung electronics engineer, may board exam. Yun yung pinili ko. Yung electronics, yung may board exam.
So, habang nag-aaral ako noon, sabi ko, doon ako na-question. Ano bang ginawa ko? Pinahirapan ko yung sarili ko. Tapos, sa totoo, delayed talaga ako. As in, kasi konti lang yung estudyante doon sa program na kinuha ko kasi nga may board exam, at least doon sa school namin. So, kapag nagkaroon ka ng bagsak na subject, mag-aantay ka ulit ng isang taon. So, umalis ako doon dahil sabi ko, parang abutin ako na 10 taon dito Every year, pag may binabagsak akong subject, mag-aantay ulit ako na 1 taon. So, lumipat ako since yung family ko lumipat from Taguig, lumipat ng Laguna. So, lumipat na rin ako ng school. Ang dream school ko, maliban sa UP, is Mapua. Kaya lang, nasa Manila, ang layo, ayaw ko magbiyahe araw-araw. So, nung nagkaroon ng chance, lumipat kami ng Laguna, malapit-lapit yung Mapua, Malayan Colleges. Oh. So, doon ako lumipat. Okay. Bilang isang engineer at ngayon milyonaryo ka ngayon sa e-commerce, kung babalik ka, tatapusin mo pa rin ba yung pagiging engineer mo? Hindi na ako mag-i-engineer in the first place. Siguro, kung babalik ako at pwede kong ulitin lahat, hindi ako mag-i-engineer. Didiskarte na lang ako. Siguro, kukuha na lang ako ng mga business course. So, tatapusin mo pa din? Kung nandun na ako, tatapusin ko. Kasi ayoko nung meron akong open loop, yung hindi ko natatapos sa isang bagay. So, gusto ko, pag nasimulan ko, gusto ko talaga tapos. Paano kung nasa senior high ka pala or nasa high school, di ko na ako napagdaan mo ni senior high. Kung alam ko, yung alam ko ngayon, tapos babalik ako, yung engineering yung pinaka-eki sa akin. Bakit engineer yung pinakaayaw mo? Una, personally, hindi ko pala talaga gusto yung trabaho ng engineer. Pero ang galing natapos mo siya. Tapos ilang lisensya mo? 3. Kasi di mo gusto. Actually, may istorya yan. Nung pag-graduate na ako, malaki talaga yung doubt ko sa sarili ko na maipapasa ko yung board exam. So, sa ECE kasi, 2 yung board exam. Yung isa is yung electronics technician, pangalawa yung electronics engineer. So, ngayon, habang yung mga kaklase ko nagre-review ng board exam, tinake ko straight yung electronics technician. So, habang sila nagre-review, ako board passer na. I wanna feel good about myself. Gusto ko na parang, kayo naghihirap kayo dyan. Ako, pasado na ako ng board exam. Tapos, nung nakita ko na yung iba kong mga kakilala nakapasa ng board exam, sabi ko, putik, nagkokopyahan lang kami nito dati Kumukopya lang dito sa akin ng mga assignment na kinopya ko din sa iba. Sila pumasa, kaya nila. Pero parang kailangan ko pang mag-warm up. Parang kailangan ko pang mag-practice ng board exam. Gusto ko 1 take lang. So ginawan ko rin ang paraan dahil marami naman akong mga sideline na mga ginagawa before. So naging qualified ako na mag-take ng registered master electrician. Pero hindi talaga yun para sa course ko. Pero dahil marami na akong mga ginawa nung bata pa lang ako, nag-qualify ako dun. So hindi ako nagpaalam sa buong school. As in, bigla ko lang nag-take. Tapos nagulat sila na pumasa ako dun sa may RNE. Walang nagtitake dun sa buong school. So ako lang yung kaisa-isa. As in, yung pinaka-dean nung electrical. Pag electrical engineering kasi yun talagang hinanap ako. Tapos sinabi, buti pumasa ka. Kung hindi ka pumasa, yari ka talaga sa akin. Hahanapin kita ng buong buhay. Grabe. And then I took the ECE board exam. Nag-review ako, nagpaalam ako. Kasi pinagraduate ako ng program director namin, nung dean namin. Dahil sinabi ko, hindi ako magtitake ng ECE board exam. Kaya pinagraduate na ako. Kasi hinaalagaan din nila yung credibility ng school. Dapat mataas yung passing rate sa board exam. So ang nangyari, nagpaalam ako muna sa kanya bago mag-board ng exam. Sabi lang, sige, basta magre-review ka na maayos. Tapos ang nakakatawa pa, parang sa simula, as in talaga sobrang sipag mo. First month, as in talagang pumapasok talaga ako, nagre-review talaga ako. Second month, third month, kasi parang 4 months ata yung review. Di na ako nagre-review. Nasa Manila ako, nanonood ako ng series, naggagala ako. Tapos sabi ko, parang practice na lang to sa susunod na board exam if ever di man ako pumasa. Tapos, ang pinaka-bobo talaga ako sa math. As in, ang hina ko talaga dyan. So, buong review period ko, math lang talaga yung nire-review ko. Tapos, yun lang yung natapos ko na pagre-review. Tapos, day 1 kasi nun, math, pati electronics. Yun yung pinaka-subject namin. Nung day 1, feeling ko napasa ko talaga yung math. So sabi ko, kaya to. Kung mapapasa ko to, yung pangalawang subject, pagkakaya ko, tingin ko ilalaban ko to. Tingin ko, ipapasa ko din. So yung 2 subject kinabukasan, inaral ko lang overnight. Tapos feeling ko na agad, pagkatapos ng second day, kaya ko to, pasado ako. Sure na ang pasado ako. Tapos nung lumabas yung result, pasado nga ako. Doon ko nasabi, naalala ko, nung nag-emot-emot ako sa mga kaibigan ko ng high school na di ko kaya ipasa yung board exam, nasabi ko noon, kapag itong ECE board exam napasa ko, lahat ng bagay sa mundo kaya kong gawin. And from there, nung napasa ko, sabi ko, putik, kaya kong gawin lahat ng bagay sa mundo. Galing.